Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. At pag-usapan natin ang nangyari kahapon patungkol po dito kay former President Duterte doon sa ICC na nireject nga ng ICC ang apela ng kampo legal team ni Duterte sa interim release. Marami po ang mga nalungkot. Ibinalita pa nga, no? Binabash nila yung mga DDS supporters, no, mga DDS na mga tao, no, taong bayan, grupo, tayo. Binabash nila na umiiyak raw tayo, nalulungkot raw tayo, iyak tayo ng iyak. Yan, pinagtatawanan tayo ng mga dilawan, pinklawan, mga loyalista. Pinagtawanan po tayo na tayo raw umiiyak dahil hindi po nag-grant ang interim release ni Tatay Digong at hindi niya makapiling ang kanyang pamilya ngayong Pasko. Alam nyo, mga dilawan, loyalista, masaya kayo sa ginagawa ninyo, di ba? Tuwang-tuwa kayo na kaming mga DDS, sabi nyo, ay umiiyak. Wala namang kaming pakialam sa inyo. Kasi kami, kung sasabihin ninyong umiiyak kami, kasi yung iyak po namin ay meron pong dahilan yan. Ang DDS po, hindi po umiiyak yan dahil sa walang dahilan. Siguro umiiyak kami for the purpose kasi mahal namin ang bayan namin. Mahal namin ang aming country. Mahal namin ang Pilipinas at higit sa lahat, umiiyak ang DDS dahil po ang isang tao na itinuturing ng hero ng majority of the Filipino people na marami pong nagawa sa bansang ito ay siya pa yung dinidihado ng mga kalaban. Mamaya, ipaparinig ko sa inyo ang mga sinasabi ni analysis nitong si Kifay Chu at itong si Rowena Guanzon. Kung ano yung mga reason bakit nandoon si Tatay Digong ngayon sa ICC. Gusto kong ma-realize ninyo. At itong sinabi rin ni Rowena Guanzon, si Rowena Guanzon, isa itong kakamping, no? Sumusuporta ito kay Leni Robredo pero meron po siyang realization patungkol po ni Tatay Digong. Maganda yung sinabi niya dito. At meron pong breaking news nangyari kahapon pagkatapos ng desisyon ng ICC. Ano itong breaking news na ito? Ang breaking news na ito ay nagbigay ng isang buwan o 30 na araw ang Supreme Court ng Pilipinas upang isumite ng Marcos administration ang paliwanag hingil sa writ of habeas corpus na humihiling ang pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Meaning to say, Supreme Court hindi yan nangingialam sa politika. Itong administrasyon ni Marcos ngayon ay sinisingil na sila na palayain itong si Duterte sa ICC. So meron pa ako, kayong mga dilawan at mga loyalista na bash kayo ng bash sa amin na umiiyak kami, o meron pang chance na maiuwi si Tatay Digong at hindi na yan itutuloy ang kanyang kaso sa ICC. Kasi Supreme Court na ang nagsabi mamaya idetalye ko yan itong balita na ito. Kung gaano po ito kaimportante na makabalik si Duterte sa Pilipinas through our Supreme Court here in the Philippines. Okay? At gusto kong ma-realize ninyo bakit nandoon si Duterte sa ICC ngayon. Okay? So yun po ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Pero guys, bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito
para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? O, sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. So kahapon, pagkatapos ng desisyon sa ICC, nag-breaking news kaagad. Pumutok kaagad ang balita patungkol dito sa ginawa ng Supreme Court, ha? So meaning to say, ang Supreme Court ng Pilipinas ay talagang nagbabantay dito sa kaso ni former President Duterte. Bakit ang Supreme Court ngayon ay inutusan na itong administrasyong Marcos? Kasi ang dahilan yan, kung maalala po ninyo, ang argumento dyan, no, gumawa ng petisyon ang kampo ni Duterte, yung mga kaalyado ni Duterte at ang mga pamilya ni Duterte. Noong sabi nila, kinidnap si Duterte from the Philippines going to The Hague. Maraming illegal na ginagawa ang administrasyong Marcos sa pagpadala nila kay Duterte doon sa The Hague. Kino-question yan dito sa ating gobyerno. Okay? So, for formality, alam mo naman, ang kampo ni Duterte, mahilig yan sila sa formality, legality. Hindi kagaya nitong administrasyong bangag, ay nag-file po sila ng petition sa Supreme Court sa nangyari kay Duterte. Ayon nga sa iba, that was kidnapping. Di ba? So ngayon, umepekto na yung petisyon na ginawa ng pamilyang Duterte at sa mga kampo ni Duterte. Umepekto na. Ang Supreme Court, inutusan na itong administrasyong bangag na to explain dito sa mga illegal na ginawa nila sa paghuli nila kay Duterte na hindi dumaan sa tamang proseso tapos dinala doon sa The Hague. Tapos, hingil po ito sa writ of habeas corpus. Ano bang writ of habeas corpus? Mamaya i-explain natin yan. Okay? Sa madaling salita, humiling sila ng pagpalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang Supreme Court natin sa Pilipinas. Okay? Ang ICC dyan, walang magagawa ang ICC dyan kapag sasabihin na ng itong administrasyong Marcos ay nagkamali po kami. Hindi po tama ang proseso namin sa pagpadala doon sa ICC kay Digong, Tatay Digong. Ibalik nyo na yan. Kasi ang pagmamay-ari po ni Tatay Digong, yung bansang Pilipinas, ang gobyernong Pilipinas. Dahil bangag itong gobyernong Marcos, napunta doon. So ngayon, the Supreme Court now is urging Marcos administration to explain about this. Okay? So, ito yung balita. Kahapon pumutok ito. Ito kaagad yung balita kahapon Ito i-explain ko ito. Ipinagutos ng Korte Suprema sa Marcos administration na magsumite ng paliwanag hinggil sa writ of habeas corpus na hinihiling ang pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagbigay ng 30 araw ang Supreme Court upang isumite ng Marcos administration ang paliwanag at sagutin kung dapat bang talakayin ang kaso. Gayun din kung dapat bang makialam ang korte habang may proseso pa sa International Criminal Court o ICC. Matatandaang lagot kayo dyan, Administrasyong Marcos. Una nang hiniling ng pamahalaan na ibasura ng kataas-taasang hukuman ang nasabing petisyon na pero paano yan? Hindi na basura. Dati na nilang sinabi na ipabasura, hindi na basura. The Supreme Court, may nakita sila na tama ito. Petition. Tama itong Senate of the Philippines na meron pong maraming illegal na nangyaring
pag-aresto ni Tatay Digong. Nihain ng mga anak ni dating Pangulong Duterte. Yan. Yan ang pumutok na balita kahapon after the ruling of the ICC. Ngayon, i-explain natin yang ng bahagya. Ang tanong dyan, Don Mar, bakit nangingialam ang Supreme Court? Bakit meron pong right ang Supreme Court na utusan ang Administrasyong Marcos, ang kanyang ahensya ng mga gobyerno? Bakit may karapatan ang Supreme Court? Eto, i-explain natin yan ha. Bakit malaki po ang chance na maibalik si Duterte dito sa Pilipinas na hindi na itutuloy ang kaso na yan? Ito, ipapaliwanag natin ha. Ito. Ano ba ang nangyari sa Supreme Court? Bakit inutusan ang Malacanang pati dito sa koneksyon ni Duterte? Bakit nandun siya sa ICC? Ito, I will explain this one in the layman's term. Yung mauunawaan ng audience na hindi naman tayo abogado, hindi naman tayo legal na expert, di ba? So, i-explain natin na sa level ng taong bayan, okay? Ng masa. Okay? Meron pong, ito ha, tatagalugin ko ito. I will make this into in a Tagalog version as much as possible sa makakaya ko ha. There is a petition before the Supreme Court. Meron pong petition ng Supreme Court, which is yung pamilyang Duterte at kalyado ni Duterte. Nagpetisyon sila sa Supreme Court na nanghingi sila ng writ of habeas corpus. So, ano ba itong writ of habeas corpus? Ang writ of habeas corpus, in simple terms, para i-release itong si Duterte sa ICC detention. Okay? Yan po. Sa madaling pinaka-simple na yan na term. Sa kalagayan po ni former President Duterte sa kanyang selda sa ICC, no? Na gustong pabalikin dito sa Pilipinas. Okay? From the ICC detention. Para mag-demand. Ang Supreme Court nag-demand sa authorities. Sino ba ang authorities? Yung ating administrasyong bangag. Na mag-produce. Mag-produce kayo ng explanation sa kanyang pagbigay nyo sa ICC doon sa detention. So, ang Supreme Court ngayon, parang sinabi ng Supreme Court, Bongbong Marcos, kayong mga kaalyado ni Bongbong Marcos dyan sa ahensya, lahat ng ahensya ng gobyerno, DOJ man, ombudsman man, i-explain nyo bakit nyo dinala ngayon si Duterte doon sa ICC. Parang ganun. Nag-demand na ang Supreme Court. Ito pa, the SCN Bank, meaning to say, ang lahat ng mga justices na mga sesyon, ay nag-order ng gobyernong Marcos, government officials, na magresponde kayo sa petisyon. Hindi ito dapat baliwalain. Yung petisyon ng pamilyang Duterte, yung petisyon ng kalaban ni yung petisyon ng mga kalyado ni Duterte. Sina Attorney Torion, sino ba yan? Meron na, ito ha, seryoso ito. Supreme Court na ang nagsabi, hoy, Marcos administration, magresponde na kayo sa utos namin patungkol sa petisyon ng Duterte, ng mga kampo ni Duterte, pamilyang Duterte. Meaning, ang ibig sabihin, ang Supreme Court ay gustong ang gobyerno through the Office of the Malacanang at sa ibang mga ahensya ng gobyerno, executive branch, which is the Malacanang, at yung mga ahensya ng gobyerno ni Marcos, yung mga gabinete niya, na gusto ng Supreme Court na mag-explain silang lahat legally, under what authority Duterte is being detained. So parang sabi ng Supreme Court, bakit?
what made you decide na dalhin siya doon sa ICC? Sino ang mga taga-ICC para parusahan ang isang Pilipino? Oh, that is a simple general explanation na magpaliwanag kayo, bakit ninyo dinala pa si Duterte doon sa ICC na pwede naman niyang litisin dito sa Pilipinas? Sabi pa nito, whether his detention is lawful under the Philippine or international law. Even if lawful pa yan, pa-explainin kayo. Kahit pa international law pa yan, doon sa ICC. Kasi po, kung matatandaan po natin, dinakip po si Duterte dito sa Pilipinas. Dinala papunta doon sa The Hague. So at the end of the day, ang balikan natin yung bansang Pilipinas. 'Di ba? Ang Supreme Court has the right to ask these questions. Bago natin simulan yung kaso na dyan sa ICC na yan, bago natin simulan, balikan muna natin bakit sino ang nagpadala niya ni Duterte. Yan ang gustong mangyari ng Supreme Court, ha? And whether the petition should be granted or denied. Meaning to say, ipapa-explain ngayon ng Administrasyong Marcos kung dapat ba talagang writ of habeas corpus ay si Duterte pabalikin ba dito sa Pilipinas o hindi. Kasi if they cannot explain, eto yung mangyayari, ha, if they cannot explain to the Supreme Court the legal reason, ang legal na rason bakit nila dinala si Duterte doon sa ICC, wala. Malaki pong mangyari dyan. Kung sino po ang leader kung sino man ang utak sa pagpadala ni Duterte dito sa Pilipinas papunta doon sa ICC, ay malalagot kayo sa batas ng Pilipinas. Okay? So yan po ang ibig sabihin. Okay, let us say, nagtagumpay ang Administrasyong Marcos para mapakulong si Duterte doon sa ICC. Okay, given. Wala na tayong magawa kasi nandun na sa ICC si Duterte. Pero the fact that this Administration Marcos is doing illegal action for Duterte to go there in ICC, to be there in ICC, ay meron pong posibleng maparusahan sa ginawang illegal na ginawa nila. Okay? So, ngayon, tingnan natin kung itong Administrasyong Marcos o itong si Bangag na Marcos, kung makapag-explain siya dito. Okay? Kung mag-a-agree ba ang Supreme Court? Kasi may nakita ang Supreme Court. Tama. Sabi ng Supreme Court, tama. Itong petition na ito. Bakit ito nadala doon na hindi man ito nag-follow ng proseso? Meron ng ganon ang Supreme Court ngayon. Kaya, binigyan ng 30 days, 30 araw ang Malacanang to explain. Bongbong Marcos, mag-explain ka dito. Why is the Supreme Court is involving Malacanang? Bakit may karapatan ang Supreme Court na utusan ang Malacanang? Even though the case is before the ICC abroad, di ba? Nandoon na siya sa ICC. Bakit nakialam pa ang Supreme Court dito sa Malacanang? Ito yung sagot. Parang na-explain ko na kaunti kanina. Ito yung mga rason bakit ang Supreme Court ay merong karapatan sa national government, meaning itong Administrasyong Marcos. Even if ang trial ni Duterte ay nandoon sa ICC abroad sa Hague, si Duterte po ay inaresto at sinurrender sa ICC via the Philippines. Dito po sa Pilipinas na batas siya isinuko. Did you get what I mean? Bago i-trial doon sa ICC, isinuko siya sa batas ng Pilipinas sa kagagawan po ng Administrasyong Marcos. Kaya po may karapatan ang Supreme Court. So malaking pasalamat natin dito sa utak, no,
na nagpetisyon kaagad itong pamilya Duterte at mga kaalyado ni Duterte. Okay? So meron talagang karapatan ang Supreme Court mag-demand dito sa Administrasyong Marcos. So, kung hindi po makapag-explain si Bongbong Marcos at marirealize ng Administrasyong Marcos na oo nga, mali tayo sa ginawa natin sa pagpadala natin kay Duterte sa ICC, kunin na lang natin balik si Duterte, pwede yon. As far as sa aking pagkakaintindi pwedeng magdesisyon ang Administrasyong Marcos na sabihin nila nagkamali kami sa pagpadala namin kay Duterte doon, sa pag-surrender namin kay Duterte doon. ICC, sa amin yan, tao na yan, ibalik nyo yan sa Pilipinas. Kasi kung hindi namin yan ibabalik, malalagot kami sa Supreme Court. Pwedeng ganon. Diba? So malaki pang chance na mabalik pa si Duterte dito. Huwag kayong malungkot sa interim release lang yun. Huwag kayong mag-alala. Ang importante makalabas si Tatay Digong, no? So sabi dito, Duterte was arrested and surrendered to the ICC via the Philippine law. Yan, in-explain natin yan kanina. Enforcement cooperation with the help from the Interpol. So, tinulungan nila yung Interpol. Kung maalala ninyo kung paano nagbida-bida itong si Torre, di ba? So, the Supreme Court needs to ensure that the process follow the Philippine and constitutional rules. Meaning to say, siguraduhin ngayon ng Supreme Court because this is the mandate of the Supreme Court, Kasi malalagot rin ang Supreme Court dito. Ito trabaho talaga to ng Supreme Court na bantayan ang mga proseso kung illegal o legal ba ang proseso sa pagpadala ni Duterte doon. They will make sure na tama yung ginagawa ni Bangag. Na kung may nakikita silang kamalian doon, ito na po yun, inutusan na sila. Okay? Sabi pa dito, the petitioners, meaning ang kampo ni Duterte, argued that Duterte's arrest, detention violates rights under the Philippine law. Naniniwala sila na merong mali sa due process at habeas corpus. Ang Supreme Court ay gusto nilang i-examine kung ang mga korte dito sa Pilipinas o dito sa ang gobyerno ba ay nag-complied sa mga legal procedure. Tama ba ang proseso? Yan ang gustong malaman ng Supreme Court. Which is nangangailangan po ng input, explanation sa Malacanang and other executive agencies like DOJ, yung PNP, Senatore, paano nila in-execute ang warrant of arrest, blah blah blah. Kailangan po mapaliwanag yan sa Supreme Court. And also sa immigration. Bakit hindi nga umabot ng 24 hours? 'Di ba? Hindi dumaan ang immigration, tapos sa police, sa DOJ, dapat na sila ngayong mag-explain sa Supreme Court. Binigyan sila ng 30 days. Lagot kayo ngayon. Ano kayo? Sa Bisaya pa yan, magmahay mo ani karon sa ginawa ninyo. Dahil gumalaw na ang Supreme Court. Mahay means in Tagalog is pagsisisi. Nagsisisi na ngayon sila. Bakit dinala nila si Duterte sa ICC? Okay. Given that the Philippines formally withdrew from the ICC under the relevant treaty, there are claims that cooperation with ICC arrest surrender may be unconstitutional or not binding. Meaning to say na alam naman ng Administrasyong Marcos na tumiwalag na tayo sa ICC, bakit hinayaan pa nilang inaresto at sinurrender si Duterte? Yan ang gustong
maipaliwanag nila, ang mga taga Supreme Court is asking for explanation for that. Kasi kung tutuusin sila Remulla, sina Bongbong Marcos, John Vic Remulla at sino pa mang kasali doon sa pagplano nito, kahit sa ang bandang anggulo, mali talaga sila. Illegal yung ginawa nila. For the short term, illegal yung ginawa ninyo. Hindi kayo dumaan sa tamang proseso. So, ang Supreme Court ay gusto nilang malaman ang validity of those arguments. Valid ba ang rason ng Marcos administration under the Philippine law? Kasi meron po tayo batas di ba? So, yan po ang ni-raise na mga tanong ng kampo o pamilya ni Duterte. Okay? So, in plain English, what Supreme Court is asking the government to explain. Mag-explain kayo ngayon. Binigyan po kayo ng 30 days. So, ibig sabihin, ang sinabi po ng Supreme Court, okay, ang ICC ay meron po silang arrest. Sige, let us say na meron po silang gustong i-aresto si Tatay Digong. Pero, ang Pilipinas tumulong. Diba? Kasi meron silang warrant of arrest yung ICC. Ang Pilipinas tumulong. Diba? In short term, kung nakikita natin yung tumulong ang Pilipinas. Pero, merong pero. Under sa ating konstitusyon at ang ating batas, ginawa ba natin ang tama? Yan ang tanong ngayon. Sa tingin natin, hindi naman tama yun. Di ba? Maraming mga expert lawyers na nagsasabi maraming illegal ang ginawa doon sa pag-aresto ni Tatay Digong. At tinatawag pa nga nilang kidnapping yun. Di ba? Meron pang isang tanong. Ang kulungan ni Duterte doon sa The Hague, ang kanyang kulungan, ang detention cell niya, ay nag-violate ito sa right under the Philippine law. Ayon sa batas natin, this violates kahit sino, hindi ka man mapresidente, dati ka mang presidente, yang pagpapakulong ni Duterte ngayon doon sa ICC, it violates the Philippine law. Meron na pong na-violate ang administrasyong Marcos. Yan ang tanong, Tanong pa lang yan, sorry. Meron bang violate si Torre? Meron bang violate si Bongbong Marcos? Meron bang violate si John Vic at si Boying Remulla sa ginagawa nila ni Duterte ngayon na nakakulong doon sa The Hague, sa ICC? Legal ba ito sa gobyerno natin na mag-cooperate at tumulong tayo sa ICC? Yan ang tanong ng Supreme Court. At gustong pa-explainin ngayon ang Malacanang. If so, kung meron man, on what's legal basis? Show us your documents. Ipakita nyo ang dokumento nyo, Administrasyong Marcos. Ang mga procedure ninyo, proseso ninyo, at yung mga legal ninyong mga rason, bakit ninyo hinuli, dinakip si Tatay Digong. You have to explain. Yan ang sabi ng Supreme Court. Kasi, kahit itong ICC na ito, ay international po ito, ang aresto ay ginawa dito sa Pilipinas. Involved po ang Pilipinas. Ang ahensya ng gobyerno at ang Pilipinas, ang gobyerno, may kinalaman po sa pagdala doon sa ICC.
So that is the main reason bakit kayo pinapa-explain ngayon. So ang Supreme Court ay kailangan po siguraduhin ang gobyerno ay walang nilabag na batas, na walang nilabag na constitutional or legal powers. Yan ang pinaka-importanting sinisigurado ng Supreme Court ngayon. So, hintay-hintay. Yan ang sabi ko sa inyo. Hintay-hintay kasi po nagsalita na ang Supreme Court. Malalago talaga. No? Kung mapapatunayan na Supreme Court na namumulitika itong Administrasyong Marcos, malalagot sila dito. At wala silang choice, maibalik si Duterte sa Pilipinas. Okay? I hope I explained it well. Punta tayo dito sa realization ni Kifay Chu. Okay? Ito yung realization ni Kifay Chu. Bakit nandoon ngayon si Duterte sa ICC? Bakit a man of his word itong si Duterte? Bakit kahanga-hanga ang ginawa ni Duterte sa Pilipinas? Ito yung sabi ni Kifay Chu, which is, I agree with all of his statements. When President Rodrigo Roa Duterte said he would protect his policemen, he meant it. 'Di ba? Lagi yang sinasabi ni Duterte na akong bahala sa inyo. Gawin niyo lang ang trabaho ninyo, ako nang bahala sa inyo. 'Di ba? Totoo 'yun at hindi po nagsisinungaling si Duterte. Why? Ito 'yon. When he said, "The buck stopped with me," it did stop with him. After being kidnapped and detained, di na siya nagdrama. Diba? Kung nakita natin, nung hinuli si Tatay Digong, wala, hindi na siya nagdrama. Talagang umakyat siya doon sa eroplano, nagpahuli, nagpadakip. Walang drama. Diba? Kasi alam niya, heto na po yun. Sinasagot ko na lahat yung sinabi ko na akong bahala sa inyo mga kapulisan. Di ba? Ganyan po niya kamahal ang Pilipinas at ang mga kapulisan. Kaya kayo mga pulis na nakikinig ngayon, try to think of what Duterte did to you. Yung defense niya sa ICC, puro wala kayong karapatan litisin kami. Yan ang sabi ni Duterte, di ba? Puro noon ka ever niya sinabi na I am innocent. Sabi niya Duterte, it was the policemen under me who were drug lord protectors, which is tama. Marami pong pinatalsik si Tatay Digong na mga drug lord protectors at that time who killed the people to cover their tracks. Their names are, diba, kung maalala po natin, maraming mga protector na mga polis na ginugurgur nila yung mga sangkot na pwede silang balikan. Yung mga pulis na mga iskalawags ba? Yung mga may bagahe. Ginurgur nila yung mga posibleng witness sa kanila. Si Duterte pa ngayon ang pinagbibintangan doon sa mga nagurgur, di ba? Kasi at that time, sa sobrang pasaway po ng karamihan ng mga pulis, meron po silang kasabwat na mga drug lords. Di ginurgur na nila na walang kalaban-laban. And na pagbintangan doon si Duterte, ang instruction ni Duterte, hulihin lahat ng mga drug lords. Huwag niyong barilin na patalikod. Kundi, sa kanyo gurgurin kung your life is in danger. Yun, klaro naman yun eh. It's very clear na ang instruction ni Duterte ay salbahin mo muna ang buhay ninyo. Walang instruction si Duterte na gurgurin nyo ng walang kalaban-laban, bla bla bla. Wala. Sila konti lang at yung dilima lang ang nagsasabi niya na extrajudicial killing. Can you imagine kung si BBM yan, siguro pati kapitan ng isang police outpost tinuro noon. Correct. Kasi ang alam lang dito ni BBM, turo lang ng turo.
sabay declare na nililihis niya ang Pilipinas. Yan ang leader ninyo ngayon, bangag. At inosente siya. At sabihin niya, hindi ba kayo nahihiya? Di ba? Galawang Marcos. Alam niyang kasali siya dito sa tinatawag nating flood control anomaly sa pagiging negligence niya. Dahil hindi na siya kinatatakutan eh. Hindi ko sinabing corrupt si Bongbong Marcos Hindi pa yan napatunayan. Si Zaldico lang ang nagsabi. Ang ibig kong sabihin is naghugas kamay si BBM na mahihiya naman kayo. Diba? In the first place, bakit mo tinanggal ang PACC? Ikaw ang dahilan. Bakit lumaganap ang korupsyon? Tapos, para di siya imbestigahan ng ICC, gagawa siya ng ICI na naman para control niya yung test results. Di ba? Siya naman ang gumagawa ng ICI eh. So, syempre, yung ICI will have a hard time investigating BBM. Pero kayo, hinahamon ko kayong mga taga-ICI imbestigahan nyo ang presidente natin. Kasi, pinaimbestigahan niyo si Zaldico at ang sinabi ni Zaldico, ang mastermind si BBM. So, you have to consider BBM na imbestigahan yan, ICI, kung matino yung layunin ninyo o propaganda lang. Kasi gawa kayo ni BBM. Di ba? Not once, even if it were probably true in many cases, did PRRD point to someone? Wala. Never yan nangyari na si Duterte ay nagtuturo kagaya ni Bongbong Marcos. He will fall alone. Tingnan nyo, he will fall alone. Na ngayon, nasa ICC na siya. Wala siyang ibang biniblame. Yan ang tunay na leader. Pero si BBM, sa flood control anomaly, na nagmamayabang siya sa 5,500 flood control projects, ang dami niyang tinuro. Yan ang presidenteng weak. Leader ba yan? Di ba? He will fall alone, si Duterte. Even when it is killing him. Si BBM nyo, pati mga pipitsuging DPWH officers na di naman mukhang bilyonaryo, ay pinakukulong na doon. Damay na lahat. Ganyan po ang presidente ninyo. Kasi kung si BBM pa ang presidente itong time ni Duterte, wala, ang dami ng tinuro, ang dami ng pinahuli na chief PNP, ang dami ng pinahuli na mga pulis. Pero si Duterte, inako niya lahat. Ganyan po ang leader. Di ba? Whatever fate has in store for him, I am very, very proud to support a man like Rodrigo Duterte. Very, very proud. Kaya, Marcos is the most hated president in the Philippines. And Duterte is the most loved of all the most loved by the Filipino people. Hindi mo yan, Marcos, hindi mo kayang ginawa ni Tatay Digong. Hindi mo makukuha ang pagmamahal ng taong bayan kagaya ng pagmamahal na binibigay nila kay Tatay Digong. Okay? He could live a quiet life and didn't talk about BBM's insertions para di siya trinaydor ng ganyan. But he did. Because he loved this country. Kayo, di kayo love ng tatay nyo na si BBM? Totoo, di ba? Kaya, ito lang yung masasabi ko sa inyo mga dilawan, pinklawan, at mga loyalista. Huwag na kayong magpauto nitong bangag na ito. Kung akala ninyo na kaya ni BBM itong pagiging presidente sa Pilipinas, na parang alta kaya niya ang mga problema na sa Pilipinas, huwag kayong maniniwala. Hindi niya kaya, sa totoo lang. Kaya nga, kaming mga DDS, gusto na naming palitan yan bilang presidente kasi hindi talaga niya kaya. He is so weak. He is a weak leader. Ang mga kamalian ng gobyernong ito
reflects the president. Pero ang ginagawa ng presidente, turo siya ng turo sa kanyang mga members. Tingnan nyo what happened. Paano niya nilaglag si Bersamin? Nilaglag niya si Pangandaman. Nilaglag niya si Torre. Nilaglag niya si Zaldico. Mga tauhan niya lahat yan. Di ba? Hindi niya kayang panindigan ang kanyang pagiging strong leader. At ito pa, meron pang realization ha. Ito pa yung sinabi ni Rowena Guanzon. And you all know na Rowena Guanzon ay si Leni Robredo po ang kinakampihan nito sa panahon ng kampanya 2022. Pero ito yung realization ni Attorney Rowena Guanzon. Hindi ako pabor sa ilang bahagi ng war on drugs ni Tatay Digong. At alam ng lahat yun. Pero nung subukan kong mag-ikot sa ibaba, kausap ang mga ordinaryong tao, ramdam nila ang kaibahan, lalo na ang kapanatagan na mamuhay ng maayos nung panahon mo. Dahil sabi nila, si Duterte ang tinutukoy niya dito dahil sabi nila, bumalik na naman ang mga kriminal at na walang kinatakutan. Nang aabutan na naman ng droga kahit tanghaling tapat ngayon. So meaning to say, ito pa lang si Attorney Rowena Guanzon, hindi siya pabor sa war on drugs ni Tatay Digong noon. Pero ngayon, noong nakausap na niya ang masang Pilipino, ay na-realize ni Rowena Guanzon na tama pala yung ginawa ni Tatay Digong. Kasi ngayong panahon ngayon, unti-unti nang bumalik na naman ang mga kriminal at mga kabalastugan ng mga lulong na ito. Yan ang na-realize ni Attorney Rowena Guanzon. Ito, totoo ito kasi dati po itong dati po itong hindi pabor si Attorney Rowena Guanzon. Sana naman kayo mga dilawan, magaya kayo ni Attorney Rowena Guanzon na ma-realize ninyo. Hindi maiintindihan ng elitista ang mga tao na may kasamang jadik sa bahay o kapitbahay. Hindi talaga nila maintindihan yan. Ang makaintindi nito, yung mga pamilya na meron pong isang miyembro sa kanilang pamilya na lulong sa droga. Lalo na kapag nagbibenta na ng maski electric fan, sinusuntok ang nanay o asawa para lang may maibigay na pera pambili ng droga. Manggahasa o bigla na lang mananaksak ng makita dahil wala na sa katinuan ang utak dahil sa droga. Ito ang rason. Itong sinabi ni Rowena Guanzon, ito yung reason bakit ginawa ni Duterte yun. Dahil dito sa mga hindi katanggap-tanggap na utak ng mga jadik. Kasi wala na kasakatinuan. Yung ang nagkontrol sa utak mo, yung droga. Mga sanggol, kawawa yung mga inosenteng sanggol, di ba? Wala na. Tapos sasabihin doon, sir, nagawa ko yung krimen kasi wala na akong maalala lulong na ako sa droga. Ganyan ang administrasyon ngayon. Wala silang pakialam sa krimen ngayon na dumadami na naman. Hindi nila ma-appreciate ito hanggat hindi nila mararanasan ang mga pamilyang merong jadik na member. Ang tagal ko tinimbang ito dahil malungkot ako para sa mga inosenteng nadamay na kinamatayan ang mga pangyayari. Pero hindi ko pwedeng ipikit ang mata ko at takpan ang tenga ko sa mga istorya na narinig ko sa palengke, public transport, barbershop at kung saan-saan pa. Ewan ko nga dito kay Attorney Conte, nila Dilima, yung mga dilawan. Wala silang pakialam sa mga mamamayang Pilipino na nabiktima sa mga jadik na ito
Oh, buti pa ito si Attorney Rowena Guanzon, na-realize niya. Ang sa akin lang dito kasana nakulong sa atin. Si Duterte ang tinutukoy ni Attorney Rowena Guanzon na sana dito ka nalang nakulong sa Pilipinas. Dahil sabi nga ni BBM sa mga fugitive abroad na working naman ang legal system natin. Kaya umuwi sila at harapin ang kanilang kaso. O, di ba? Si Zaldico, anong sabi ni BBM? Umuwi ka na dito. Humarap ka. Kung tunay ka na malinis ka, Zaldico, umuwi ka dito sa Pilipinas kasi working naman ang judicial system natin eh. Di ba? So, you might as well say that also to Duterte. To former President Duterte. Di ba? Tapos, former president pa ito. Walang respeto si BBM eh. Oh. Nakita ng administrasyon na ito na malaking tinik nila si Digong. Oh, yan ang dahilan. Kaya nila pinakulong si Tatay Digong. Malaking tinik si Tatay Digong sa kanila eh. Dahil tinamaan sila tuwing binabanatan niya ang kalabisan ng gobyerno. Yung mga blank items, binabanatan sila ni Tatay Digong. Yung mga insertions, yung mga ibinuking ni Tatay Digong na mga corrupt na mga congressman, di ba? Marami pa ring tagasunod lalo na sa Mindanao. Imbis na paghilom, matapos ang resulta ay mas lalong nagkawatak-watak lang tayong lahat. Kasi yung ating presidente natin, hugas kamay. Dati itong si BBM, sang-ayon naman ito sa mga ginagawa ni Digong eh, Tatay Digong eh. Noong criticize na ni Tatay Digong ang administrasyong Marcos, doon na nagsimula na bigla ng nasira ang utak ni BBM na di mo na maintindihan bakit pinahuli na niya sa ICC si Tatay Digong. Dati sabi niya, hindi yan pwede na pupunta ang ICC bla bla bla. Pero ginamit niya ang ICC kasi matinik ito si Duterte sa kanyang ginagawa. Sabi pa dito ni former President Duterte, I am here because I did things for my country. Yan ang dahilan bakit nandyan siya ngayon sa dahig. And I do not regret going after criminals and going after people dealing in illegal drugs for my country. Former President Rodrigo Duterte. No wonder na itong si Tatay Digong ay mahal ng taong bayan. Hindi kagaya ng presidente ngayon, halos wala nang nagmamahal. Okay? So, kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, sa palagay ninyo, meron bang chance na maibalik si Tatay Digong sa Pilipinas? Meron bang nilabag ang administrasyong Marcos? Tama lang ba na ang Supreme Court ay hinihingi na ang paliwanag ng Malacanang? Mag-comment, mag-react. Ano sa palagay ninyo? Ano sa tingin ninyo? Isulat doon sa comment section ang argumento ninyo patungkol dito sa sitwasyon ni Tatay Digong. Okay? At babasahin natin yan lahat. Don't forget, i-like, i-share itong video na ito para marami po ang aware at makaalam sa mga pangyayari na ito. Okay? At yung mga first time lang dito sa Donmar TV subscribe na po kayo kasi para marami tayo dito sa Donmar TV. Tapos kung nakasubscribe kayo sa akin, lagi kayong updated sa mga balita patungkol po sa ating Tatay Digong. Okay? Libre lang yan. Walang bayad ang mag-subscribe sa YouTube. Pindutin nyo lang yung subscribe button. Tapos, lagi na yang ma-notify na kung meron tayong mga breaking news sa inyong mga cellphones. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night.
God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.